Today's vlog, ang recipe natin ngayon is kinamatisang isda. Gusto ko lang i-share sa inyo guys tong recipe na to na minana ko pa sa lolo ko. Nakakamiss kasing kumain, may nakita kong isda doon sa talipapa kaya naisipan ko siyang bilhin at naisipan ko na rin na i-share sa inyo since wala pa naman tayong travel ngayon. Ako muna ang magluluto. Tara, samahan niyo ko. Okay guys, tara na, luto na tayo. Para sa ating mga para sa recipe na kailangan natin, simple lang guys. Kailangan lang natin ng isdang salay-salay. Kung nyo intindihin yung kalabasa, dyan lang yan. 4 na pirasong kamatis na hinugasan sa nawasa. 4 na piraso, 2 pirasong sibuyas, 1 maliit na luya, at 5 pirasong kalamansi. Depende sa inyo kung lalagyan siya ng samahan nyo ko para maituro ko sa inyo kung paano ang pagluluto nito. Gagawin natin is balatan ng luya and then slice lang natin siya ng maninipis. Ganyan. Para hindi masyado makapal at madali siyang maluto. And then, hiwain natin yung ating mga kamatis. So, sabi nga ng iba, hindi pwedeng kainin yung buto ng kamatis. So, tinatanggal nila. Pero sabi ng ating mga marites na doktor, pwede namang kainin basta iluluto mo yung kamatis. Pwedeng kainin yung buto niya or pwedeng makain yung buto niya. So, yan, hinatin na natin. Balihin natin ko siya sa dalawa kasi hindi na kasya dun sa lalagyan. Then, para naman sa sibuyas, technique guys, para hindi kayo umiyak, hindi kayo masaktan ng sibuyas, ilagay nyo sa ref yung mga sibuyas nyo. Bali, walang luha na lalabas sa inyo pag ginagayat nyo na siya. Hindi ko rin alam siguro may scientific explanation pero hindi ko na rin inalam kasi baka sumakit pa yung ulo ko. Okay, para dito naman sa ating kalamansi, kailangan lang natin is yung juice niya. 5 pieces yan. Yan. So, comment nyo naman kung ano yung gusto nyo lutuin natin next. Baka alam natin habang wala pa tayong travel for this month ulit. Thank you guys sa panonood. Kung nakaabot ka na sa stage na to, salamat sa pagsuporta sa aking mga munting video. And tanggalin syempre natin yung mga kalat para konti na lang gagawin natin. Bali yung biniyak ko palang kamatis, tinanggal natin yung buto para hindi siya sumama sa ating pagluluto. Okay. And also, 2 cup ng water kailangan natin. So yan guys, sa pagpe-prepare, lagay lang natin yung luya sa ating paglulutuan. Yan, nilatag ko siya para maganda. May presentation. Joke lang. And then, ilatag natin yung ating mga salay-salay. Salay-salay yata to sa English. Hindi ko alam. And then, yan yung ating mga kamatis. Spread natin siya para malasa dun sa lahat ng isda natin. Yan. Tapos, lagay natin yung natirang 2 isda pa. At ilagay natin yung natira pang sibuyas na 2 pirasong slice. Yan. Lagay natin. At yung iba pang kamatis. Iwan natin yung sili para mamaya na lang natin siya lalagyan. At this point guys, kanina habang nilalatag ko pa yung mga isda, hindi pa bukas yung apoy. Ngayon ko lang siya binuksan nung nalagay na siya lahat. And then, pampasarap ang ating Himalayan pink salt. Yan, rock salt. And then, ibuhos na natin yung ating kalamansi juice na pampalasa para sa ating kinamatisang isda. At syempre, don't forget ang ating 2 cups of water para meron siyang sabaw at para maluto ang ating isda. So, for this guys, tatakpan lang natin siya and then lutuin lang natin siya for 3 minutes. And then, tingnan natin kung ano nangyari. And there you go! After 3 minutes, ayan na, nakulo na ang ating kinamatisang isda. So, kailangan lang natin tingnan yung mga gilid-gilid, baka kumapit yung mga isda. Ayan. Tapos, tingnan nyo yung sabaw, buhos-buhos lang dyan sa may ibabaw. Gusto ko na siyang tikman, kaya lang kailangan muna natin i-check lahat. Ayan. And ayan nga, titikman na natin for the judgment. Tingnan natin kung
masarap na. So dito pagtikim ko guys, medyo kulang siya ng alat. Kaya magdadagdag tayo ng ating Himalayan rock salt. Himalayan, ba't kayo naman? So mura lang pala to guys, parang 120 siya or yung pagkakabili ko ng Himalayan salt na to and 500 grams na siya. Napakatipid gamitin. Ilang buwan na to sa amin, hindi pa siya nauubos. And malasa din naman siya. So for this guys, takpan lang natin ulit siya at niluto ko pa siya ng another 1 minute. At ngayon nga, tingnan nyo, ayan na siya. Oh, luto na ang ating kinamatisang isda. Ang sarap. Nilagay ko na nga pala yung isang pirasong sili na hiniwa ko para may kumagat-gat. Don't forget to follow, subscribe, and share!